pinaka-importante, center nyo ang Panginoon Diyos sa inyong pagsasama. At yung pagtitiwala at katapatan sa isa't isa, yun ang importante sa isang pagsasama. So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Reverend Rodolfo Del Rosario ng Catholic Evangelical Church. Kayo po yung narito ngayon bilang saksi sa pag-iisang dibdib ni Randolph at ni Ellen. Bago ko po umpisa ng kasal, meron po ba kayo messages para sa kanila? Mga magulang muna. Dahil advice pa sila eh. Ano po bang advice nyo o message para sa kanila? Para sa mahalan na sila sa huli. Wala po sa akin. So, mami, bagay na pinagkakaroon usapan mabuti awal. hindi na naman sila siguro. Ininong o yung side mo. Hindi ba kaya advice nila? Tiwala lang kasi saya. Yun ang number one talaga sa isang relasyon, yung pagtitiwala, ay yung katapatan. Walang lihiman dahil isa na kayo. Kung meron man kayong usapan yung agad, hindi lang patatagalin. So, meron pa ba? Tiwala at pangunawa. Nawain mo na bago away. Magunawaan daw muna kayo bago kayo mag-away. Kayo po, mami, meron kayong message para sa kanila? Actually lang, Sa Ninang. ipapatayin ko muna. Si Ellen at saka si Randolph po. Rando. Alam mo Rando, ito si Ellen. Maliit pa yan sila. Magkakasama na kami. Itong mga parents si Dali at kasi Kiko, diba? Alam ko naman na kung paano ang alaga ni father and mother kay Ellen, diba? Ginawa naman nilang lahat para mapalaki ang mga anak nila. And I'm glad to see na na-meet ka ni Ellen. Kasi itong mga batang ito, parang ano naman, ano ko na sila eh. Ang mga anak, hindi na sila iba sa akin. Very close na sila sa akin. Ang advice ko lang as your ninang, syempre, ang marriage naman is not always a bed of roses, no? Hindi yan yung akala nyo, pag nag-asawa, talagang wala nang katapusan ng kaligayahan, diba? Ang pag-asawa ay bigayan talaga. Bigayan. Hindi pwedeng si Ellen lang masunod. Hindi rin pwedeng ikaw lang. And everything, kailangan mag-consult kayo sa isa't isa. As much as possible, huwag nyo palipasin ang isang araw. Kunwari, may mga arguments, hindi naman naalis talaga. Kaya sinasabi ko, it's not a bed of roses kasi hindi talaga forever maligaya. There are times, and many times, hindi lang, many times in your life na magkakaroon talaga kayo ng disagreements on any subject matter, on anything. Kaya as much as possible, kung do not pass a day na hindi nyo maayos yan. Kasi sa amin, matatanda na kami, na-realize namin yan later matanda. Kasi alam mo naman kami mga kabataan, away din ang away, pero it's not good, it's not healthy. Ikaw naman, Ellen, siyempre, mahal mo ang magulang mo. But mahalin mo rin kung anong pagmamahal mo sa magulang mo. Sobra, dapat ang mga in-laws mo, biyanin mo, sobra din. Ibig sabihin, mahalin mo rin ng todo-todo. Ha? Kasi, ayun ang problema palagi. Kaya, minsan, i-set aside na natin yung mga sarili nating magulang, pero mahalin mo talaga ang mga in-laws mo. Diba? Para mahalin ka rin nilang ng todo-todo. Ganon din ikaw na. Diba? O, mahalin mo rin ang mga tinan mo. Kasi silang nagbigay kay Ellen sa iyo. Diba, Nurek? Actually, yun lang naman ang sikreto ng buhay. Trust, love. Kasi kung walang trust, bali wala ang love.
Baliwala ito. Bali wala ang love lahat. Kaya you should trust each other. Pag walang trust, di talaga kayo magtatagal. Kasi in everything you do, mayroong doubt. Kaya kailangan yun talaga ang trust. Love and trust each other. Ang importante sa inyo. Diba? Sa mga nandito, alam mo naman, ito parang ako ko na, diba? Kaya, sinabi, sige, sabi ko, tutulungan ko kayo sa pamagitan nila. Diba? Okay, okay. Thank you po. So, wala na po. Pwede na kayo. Yes. Ayun na kayo. Randolph, lasang kalit kamay. Okay, Randolph, At Ellen. dito kayo sa likod para maganda ang... Sumpa ba kayo sa akin na nilalagda nyo sa kasulatang ito ay pawang katotohanan at naaayon sa batas. Okay? Ikaw, Randolph, narito ka ba ngayon sa iyong malayang kagustuhan upang paglingkuran, mahalin at pakasalan si Ellen? At ikaw, Ellen, narito ka ba ngayon sa iyong malayang kagustuhan upang paglingkuran, mahalin at pakasalan si Randolph? Saan mo bang ipagkaloob ang iyong sarili at tanggapin si Randolph bilang ama ng iyong tahanan na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos? At ikaw, Randolph, paano bang ipagkaloob ang iyong sarili at tanggapin si Ellen bilang ina ng iyong tahanan na naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos? At sumusumpa ba kayo sa akin, sa mga magulang yung narito, ninong at ninang, at sa lahat ng saksi na kayo magsasama, magmamahalan at tanging kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa inyo? Okay, pagmamahalan ka ng kamay ngayon, Ellen at Randolph, para naman nyo ano ang ibig sabihin nito kasulatang ito na inyong lalagdaan. Ito ay espesyal na kontrata ng pirmingang pagsasama sa pagitan ng isang babae at isang lalaki na naaayon sa batas upang mapagtatag ng isang bagong pamilya. At sa ayon sa ating simbahang Katoliko, ang kasal ay isang banal na sakramento ng matrimonyo na dapat galang ng bawat mag-asawa. At sa ayon din sa Artikulo 68 ng Bagong Family Code, husband and wife are obliged to live together, to observe mutual love, respect, and fidelity, and render mutual help and support. At may kasal na kayo, pagpatuloy yung kanang kamay, ay manalangin. Kanang kamay, sundan nyo sasabihin ko. Hinihiling po namin, Panginoon, at pag-isayin mo po ang aming mga puso't kaluluwa sa hirap at ginawa, sa masama at buti, sa sakit o kalusugan, na tanging kamatayan lamang ang makapaghiwalay sa amin. Ellen and Randolph, meron ba kayong marriage pa o promises sa isa't isa? Para sabi ko sa alat, nandito ang mga saksi sa ating pangako para sa Baka umiyak ka pa. Hindi daw narinig kasi. Okay. Na-conscious na siya. Ayaw niya repeat. Ikaw, Ellen, ang promises sa Ako na-promise ko naman na ay magiging mabuting asawa para sa iyo, di ba? Okay. So, kapag ito sisina ko sa akin. Sabi ko sa kanya, kaliwa. Ellen, tanggapin mo at suot. Tanggapin mo at suot ang sising na ito bilang tanda ng tapat at banal na pag-ibig ko sa iyo. Okay? Ellen, sabi na Randolph, tanggapin mo at suot ang sising na ito bilang tanda
tapat, at banal, at ibig ko. By the authority vested in me by the Republic of the Philippines, according to Article 7, paragraph number 2, now I have pronounced you husband and wife and legally wedded to me. Now you may issue that. Okay? Bilis naman. Dapat Ulit na, ulit. Very best. 3 seconds. Pakipirmahan. Nakahabol din nun. Hari na hindi po. Ito ko mag-tingkong. Morning, Melody. Tagis. Witness po. Saan? Saan ka ba? Sino po? Ma'am, dito. Ayun. Dito na. Oo. Saan? Saan? Dito. Melody dito. Dito. Kapatid din yung dali. Kapatid yung miss. Parang hindi lang po sanay sa amin. Ito matagal na po sa kukulo. Lods! Lods! Pirma! Parang ako din yung kinakabahan. Ano ba yan? Parang ako din yung kinakasalit. Tagal na kasi ako pumema ng ganyan. 35 years. Picture ka na Kuya, Si Ninong. Dito na lang. Pinakabahan pala ako. Oo nga. Kasi you will be tied up forever and ever. Kitik din daw. Excited ka? Ito, let's go. Sabi niya, aalis na ako. Sabi ko, Ang tawag ni Ninang kay Kitik. Saan po? Okay na po. Okay na rin. So, picture muna tayo ba? No? Alas. Sige po. Yes. Ganun tayo. Yung sa parang nakita yung tambyo. Parang ganun niya. Yung parents. Okay, parents. Ano yung nagtaka yung parents ni Ram? Of course, yes. Halika ninang ninang ng Lods, oo nga. Okay lang, okay lang. okay lang. Official photographer. Ito, wala na po ako. Congratulations. Andyan na? Andyan na yung ano. Ako may kakas. Thank you na lang. Next time. Rep! Thank you, Rep. Okay Ito po. lang ako sa tingin ko. Alam na ni Marjorie. Okay po. Ano na kay Marjorie? Thank you. Oo, sige, sige. Ah, sige.